nandito po tayo sa ating dream home, hindi po dream house. Ano po ang kaibahan ng dream home sa dream house? Pag sinabi niyo pong dream house, yun lang po yung pinaka-building house. Okay? Yung pinaka-bahay lang. Pag sinabi niyong dream home, kasama po yung residence. Yung nakatira sa bahay, kasama po yan. Kaya consider home po sila. Security, kaya mataas po ang fence. Yan po, napakataas po ng fence. At syempre, yung lugar na to, sinarvey na natin at hindi po siya ganong binabaha. Mga halaman, nasa paso po sila. Yan. So, nandun pa rin ang ambience na may halaman doon sa paligid. And then ito po, yung divider between the garage and the main entrance ay meron din po tayong halaman dyan. Kung makita nyo, ang halaman ay nagpa-beautify ng bahay. So ito ang pinaka-main entrance. Siyempre security, lock. May lock pa po sa taas. So yan. Ito po ay molded by hands. Ang gumawa po nito, si Mr. Jap, ay sa kasalukuyan nasa Guam. Design niya rin po ang ceiling, magaling po siya. Napakagaling. At magaling po siya mag-install ng cladding. Ito po yung tinatawag na tiles cladding. Wala na pong mabili nito. Okay? Ang ganda nito, nilinisin lang uli. At pahiran ng lacquer, yung makintab, bago na naman siya. Same thing with this na ginamit dito. Marami pong nagkakagusto nito. Ang ganda po siya. Okay? Stone cladding. Napakaganda. Same thing. Hugasan lang ng konti o babasahin and then lacquer. So, para maging colorful ang bahay, maganda sa paningin, very lively, lalagyan natin ng mga emphasize yan. Kung makikita nyo ang aking fence sa side, ay ginawa natin colorful. Pag bagong pintura po yan, napaganda. Yan ay June na yan. Sa mid-May, papipinturahan na uli natin ng bagay. Kasi po ang project ko, every 2 years pinapipinturahan ng bahay ng bago. Actually, bago na po ang kulay dito. So every 2 years, ipapalit po kami ng kulay, parang bago ang bahay. Ngayon, ang ganda po ng design ito. Ito po din-design ng isang architecture student. Pagkata niya, sa malayo po yan, mayroong pag-pasel. Ngayon, pumunta ulit tayo sa loob ng bahay. Makita niyo ang view. So in the morning, kung nasa sala kayo, buksan niyo itong gate, makita niyo yung view, the sky, lalo na pag hindi siya cloudy, napakaganda. And then, once na mag-ripe yung rice, magiging yellow siya, napakaganda, very golden. At iyan po, makikita nyo siya. Ayan. Kompleto, ang ganda po. Ibon, marinig mo, mga puno, at everything. So, different trees. So, ito po ang ating magiging project for tomorrow na baguhin ang posisyon ng halaman at baguhin ng mga paso. So, bakit po? Kung hindi tayo laging nag-i-stay sa loob ng bahay. Mostly, pag ang bahay, ginagawa lang natin tulugan. Most of our activity is outside. Minsan naboboard kayo, lalabas kayo dito. Siyempre, dito kayo mag-uusap o doon sa terrace, kailangan may activity. Okay? So, yan ang kagandahan na kapag patayo kayo ng bahay, kailangan kompleto. Huwag niyo pababayaan ang labas. Importante po ang labas. Part po yan ang sinasabing dream house. So, katulad sinabi ko, para maging yung dream house, convert it to dream home. Well, kasama niyo na ang mga kasama sa bahay. So, it most likely, kung nag-iisa kayo, okay, dream house, kasi nag-iisa lang kayo. Pero pag kasama niyo ng pamilya niyo, dream home. Home na yan eh. Okay? Nandito tayo sa pinaka-main kitchen ng bahay. Kung makikita nyo, enclosed siya. Okay? Ito
Yung main kitchen, hindi po natin ginagamit sa pagluluto sapagkat tulad din sinabi ko sa inyo, iniiwasan natin yung amoy ng pagkain para ang mga hayop ay hindi makalit. Dito lang natin ginagawa ang mga preparation, ang mga salad, ang makikita nyo sa lamesa na ginagawa ngayon. Dahil magkakawa dyan tayo ng fish salad again tomorrow. Okay? At syempre, ang kitchen, kailangan din oven, na maski hindi ginagamit, display lang. Ayan. Kita nyo, second, iba na po siyang kulay. Okay? So, most likely, at aircon din po ito para kung sino man ang nag-prefer. At sometimes, dito sila papahinga. Or minsan, dito sila kumakain sa table ito. Pagka meron silang bisita, room ng bahay. Okay? So, makikita nyo, may door po siya. Okay? Napasok si ating cameraman. At kung makikita nyo, super linis. Okay? Sapagkat ang ating dirty kitchen na pinagluto natin na noon, ang main kitchen na rito, at meron tayong 3 places na pinagkakainan. Ito po, ang ating bar. Okay? Kanya po ang different decor. Okay? Ngayon, pagka halimbawang malaki ang party, ay pwede natin buksan ito sa garahe at dito isa-serve ang pagkain. Meron tayong dining table. Admittedly, hindi ko pa po nagagamit ang dining table na ito dahil sa dami na po ng kakainan. So, parang display na lang siya. And of course, ito ang ating living room. Kung nandito ka sa loob ng bahay, maamoy nyo, walang amoy ng pagkain, wala kayong makikita any sign of insect or any smell of food. Kasi pag nagluto kayo, hindi lang yung smell, yung vapor nun, minsan pumapasok din at dumidikit sa tela. Okay? So ito po, ito yung asahan natin. Ayan. Meron tayong entertainment center dito. At siyempre meron tayong air condition dahil mainit po sa Pilipinas. So ayan po. At ito po ang pinaka-importanting parte ng bahay sa akin. Siya po ang may-ari ng bahay na ito. Ayan po siya. Siya po ang may magandang lugar sa bahay dapat. Dahil siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. So, ayan po siya. So, ayan po. So, bago pumasok, 3 bedroom po ito. Ayan po, bedroom sa kaliwa, 2 bedroom dito sa kanan. Ito ang main bedroom. Hindi na tayo papasok sa bedroom. Okay, for privacy reason. Okay, so, bago kayo umakyat, siyempre, nakatingin kayo sa kanya. At yung sign of, right of course, with yung manalangin of panalangin, hindi blessing or anything else, nandiyan siya, ready po to go. Ang history nito ay nung itinatayo ito, itong bahay na ito, instruction pa lang, dinala na rito yan. So, dinedicate ko sa kanya na, Lord, ito pong bahay na ito, gabayan nyo, sa inyo ito. Believe it or not, hindi po ako nagsasalita. Ever since namatayo ang bahay na ito, maraming bagyong dumating, wala po akong nasirang bagay o gamit loob at labas. I don't know for what reason, but I think this home is protected. So, last time po nagkagibaan po ng puno dyan, wala kami dito, sabi nga nila, hindi nila alam na bumabagyo. Maski ako pag umuulan o anything, dumadaan na sasakyan dyan, hindi namin narinig. So very nice, well designed bahay, malinis, komportable. Yan lang po, may ikot po sa inyo dito sa aking house tour sa aming dream home. Okay? So, may mga security feature pa rin ito, hindi ko lang ipakikita sa inyo. For security reason, hindi ko po pwede ipakita sa inyo. So, yan po. Matibay po siya.
ay shout out po kay Mr. Jap, ngayon nasa Guam, na siya nag-build ng bahay na ito. Napakagaling po, siya po ang number 1 tiler dito sa province na ito, at napilitan siyang bumalik sa Guam dahil malaki ang offer. Pero dito po sa Pilipinas ay pinipilahan po siya. So, maraming salamat at sana natutunan nyo ang gabay sa tamang pagpapatayo ng bahay. Kasi ang unang tulad ng sinabi ko, this is a dream home. Second, first and foremost, security. Okay? Second, yung environment, flooding, anything else. Third, yung mga accessibility. Third, amenities, water, electricity. Okay? So, ito po, may sariling water supply. So, hindi tayo nagbabayad ng tubig. Nagpalagay po tayo ng safe water supply at deep well po siya na napakalalim. Drinkable po ang water nito at tested. Maski hindi tayo gumamit ng purifier. Okay, but for safety reason, bumibili po rin tayo ng mineral water. Pero pag pinaligo mo ang tubig ito, sobrang lamig dahil malalim nga po. At napakalinis, wala po siyang amoy. Very fresh ang tubig. So, yun lang po, kasasabi ko, uli, kapasalamat ako kay Jeff sa magandang design mo dito sa bahay. At very comfortable kung saan pupunta. At marami kang pupunta sa bahay. So you will not be bored. Kung naboboard ka, terrace, sa labas, dito sa auxiliary kitchen, or sa back. Marami kang pamimilian. So, ang team dito ay utilize all areas of the house. Huwag kayo mag-iiwan. At kailangan malinis. Number 1 po, cleanliness. Pag malinis ang paligid nyo, malinis ang bahay, ang ganda ng pakiramdam. At kailangan meron siyang plant. Pero, mind nyo, pag-aralan nyo po ang tungkol sa termites. Okay? Sapagkat na may mga kalaban natin sa pagtatayo ng bahay ay termites, anay. So, bago itayo ang bahay, kailangan treated ang soil. Okay? Lalo na yung mga bukid. Okay? Marami pong klase ng termites. Merong mound termites, yung pong may mga punso. Nakaraniwan sa mga farm. Kasi nandoon yung malalambot na puno. Subterranean. Okay? Ang pinakameron pong termites yung lumilipad. Yun po yung dry kiln termites. So, pinag-aralan ko po maigi yan. Pag naanay ang bahay niyo, para na rin kayo nasulugan. Okay? It will destroy your house. So, basically, napaganda. Thank you very much. And sana maging aral o makapagbigay ako ng konting kaalaman sa pagtatayo ng bahay. Natutunan ko rin lang po ito sa pag-research. I tell you, it took me 4 years to build this house. Okay? Hindi ako nagmadali. Sapagkat ang bahay, pag binadali mo at naitayo na, mahirap nang baguhin. Okay? Because there's changes. Almost every year, there's changes. Mga design, anything. Magbabago isip mo. Ba, sana ganon, ganito. Pero, so, 4 years is enough. At maganda ang kalalabasan sapagkat na plano ng gusto. Thank you. Maraming salamat.